DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Negosyo. Tayo at dito po, dahil tututok po tayo kay Mr. si Senyor Pocholo Gonzales, the voice master of the Philippines. PJ, yes, ikaw magtanong. Of course. At muli, binabati natin ang mga loyal fans ng Negosyo dito si DWIZ. And once again, okay lang po ba ako mag-introduce sa ating next guest? And for our afternoon sessions guest, palakpakan natin the Voice Master of the Philippines, Pocholo the Voice Master Gonzales! Galing. Yun ang pinakamaganda, pinakamainam, pinaka-the best na introduction sa isang Bigyan voice mo nga kami master. ng tatlong sagot na magkakaibang boses. Ayan. Para makita nila. Oh yes. Bakit nga ba daw the voice master? Kasi itong si Pocholo Gonzales, hindi lang natin alam yung mga favorite characters natin sa TV. O kaya naman yung mga naririnig natin sa radyo, sa mga commercials, hindi natin alam. Siya pala yung bosses behind it. So, Sir Choi, could you indulge us? At least yun nga, yung request ni Sir Lito, yung tatlong bosses sa mga brands o kaya naman sa mga karakter na ikaw yung bosses behind it. Alam nyo kasi nung bata pa ako, wala po kaming TV. Ayun. Nanonood ako, nakikinig lang ako radyo. Ayan. O sino yun? Sino yung character na yun? Ako po si Utoy. Ayan. Alam mo naman, itong si Utoy paborito ko itong apo. Abay, nung bata to, tuwang-tuwa talaga ako sa batang tao. Ayan. Nakakatuwa siya. Ayan. So, Galing. nakadalawa na tayo. Isa na lang, Hindi ko na alam kung sinong gusto nyo, kaya naisip ko na lang si parang hirap. Diba? Okay, tama na. Yan, Of Pero course. so in this episode, we will know that sometimes it's the talent When you are talented, meron Yes. kang kakaibang talento. Yes. Pwede mo siyang magamit na maging parte ng iyong negosyo. Yan, exactly. At dyan si Pocholo, how did you go about, kasi ngayon, malaki na yung negosyo mo. Di ba? Actually, malaki yung nagawa ko para sa ibang tao. Ayan. Kasi So, hindi po yung negosyo yung malaki. o kumbaga, marami kang na-contribute sa buong industriya. And I Masasabi understand. kong without creative voices, walang industriya na meron ngayon. Ayan. Kasi lahat ng Yung ginagamit... creative voices, yun sa'yo. Opo, lahat ng ginagamit halos ngayon, 80% ng mga voice talent, dubber, even mga broadcaster, ay na-train ng creative voices. Ayan. Yan yun. Okay, can you give Yes. us a brief history? Paano ka napasok sa industriyang yan? Tapos Ayan. eventually, from that industry, gumawa ka ng negosyo from Yes, that. gagawin na lang talaga nating brief kasi 30 years na yun. Sige. Kung kakwento ko yan, masyado mahaba. Oo. Syempre tayo'y ordinaryong tao lang, isang batang nangarap sa probinsya. Alam mo, yung bata kasi nung araw, Sir Lito, no? Alam mo, yung panahon na wala pang internet, walang computer, yan ang pinaka-the best time sa kasaysayan ng kahit sinong Exactly. tao ngayon. Kasi masigasig ka Oo. Yan. Yung boredom mo, nagiging creativity. Oo, kaya nga doon ko na-realize na hindi lang TV ang yung pwedeng maging entertainment medium, no? Ayan. Hindi yung radyo or ito ginagawa natin sa radyo. Oo. Ito hindi to mawawala. Pero ako naniniwala TV pwede pa mawala pero radyo hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Kasi yan kumbaga content kasi. Content is the king. Exactly. Ayun. So Sir Choi, nagtrabaho ka noon sa TV at radio stations? Nagsimula ako sa DZMM nung araw, no? Malayo, matagal na yon. 1996. 90s pa. Nanalo tayo sa isang voice acting competition. Okay. So, naranasan ko rin mag-artista katulad mo. Gano'n na. Ito, artista to. Artistahin tayo. Kaya lang, na-realize ko mas gusto ko nasa likod ng mikropono. Kasi marami nang sikat na artista, singer, even broadcaster. Pero walang kilalang voice talent. Ayan. So, sandali, yung marami nakikinig sa atin. Of course. Di ba, may mga OFWs gusto din nilang, take advantage of your skills, the skills you impart, di ba? How do they reach you? Ayan. Creative voices. Napakadali lang po. I-google nyo lang who's the best Filipino voice talent. Joke lang. I-google nyo yung Creative Voices Production. Creative Voices Production. Tapos makikita nyo or hanapin nyo best voice acting school or voice acting school in the Philippines. Wala naman akong ibang kalaban. Marami lang nag-uusbungan na gaya-gaya pero alam mo nung
kumpara mo sa isang 20 years na non-stop every Saturday, yan eh, doon talaga mapapatunayan at legit at legal at merong galing. Yan. Okay. Diba? So pagiging TV and voice talent sa radio, 'di ba? Ikaw ay nag-transition ngayon sa pagtatayo ng sarili mong negosyo. So bakit mo biglang ano yung turning point na gusto ko na mag-negosyo ng sarili ko? Kapag may gusto kang baguhin sa isang sistema, hindi ka pwedeng pumasok sa sistema. Kasi makukurap ka. Tama. Katulad ng gobyerno. Sandali. Okay. Anyway, doon tayo sa Tama yan. So, tama sinasabi yan. lang natin totoo. Tama. Ayun. Kasi, alam mo yan, kung gusto mo ng pagbabago, kasi meron silang kasabihan, if you can't beat them, join them. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Malaking kalokohan at kahangalan niyang ganyang termino. Kasi, para ka na rin, ayaw mo sa isang bagay, pero kinain mo pa rin. Diba? Sabi nga nila, di ba, if you cannot normalize something, you have to change it, di ba? So, yun ang ginawa mo. Oo, kasi may tinatawag tayong parallelism. Hindi naman, kumbaga, ibig sabihin yun lang ang industriya, media. Bakit? Kailangan pasok ng media. Create ka ng your own media. Okay. Kasi at the end of the day, ang pinaka-importante, yung audience, hindi naman yung media itself. Tama. Sino ba yung target market mo? Sino ba yung target market? Yes, tsaka yung niche mo. Ano ba yan? Kasi hindi naman lahat may kakayahang magbayad. Hindi naman lahat matataas. Kumbaga may kanya-kanyang level tayo ng pagkatao. So, from then, medyo mayroon ka nakitang niche na pwede mong baguhin, kaya nagnegosyo ka ng sarili mo. Oo, kasi ang unang-una kong hindi ko nga siya tinuturing na negosyo, kundi advocacy. Naging negosyo na lang Kasi kailangan mo lang sumunod sa sistema. Kung pwede nga lang wala nang ganun, gagawin ko pa rin. Kasi ako, I believe our voice is a gift from God and it's how we use it, that's our gift back to God. Galing. Diba? Whatever you do, when you are happy, kasi meron akong mantra, with pureness in my heart, I will use my skills and talents to make other people better and happy with greatness and excellence. That's nice. Perfect. So, from then on, saka ka nagtayo ng Creative Voices. Yes. Ano ba yung mga products and services ng Creative Voices? Ever since, talaga, ang pinaka-ultimate namin is training sa voice acting and voice over and dubbing, Usually speaking, motivational talk. Kaya kasama na yung mga yan. Usually yung training, how long does it take? Ito po, dati talagang sobrang haba nito. Actually, ngayon, mas mahaba pa. What's a typical average? Dati 4 weeks, ngayon 6 weeks. Oh, wow! Mas lumago pa. Alam niyo kung bakit? Yan. Bakit? Dahil? Kasi pinasok ko na para turuan yung mga taong natatakot sa artificial intelligence. Ayan! So doon ako pumasok na huwag kayong matakot. Hindi naman ito isang bagay na ginawa para patayin ka Exactly. Kung hindi, tulungan ka, mas may magawa pa na hindi na, kasi dati recording, di ba? Ikaw, voice talent ka rin. Imaginein mo sa isang sabihin na natin isang programa, it will take you how many hours just to produce it. Ngayon, isang pindot mo lang, may programa ka na. Tama. So, ano yung opinion mo? Di ba sinasabi nga nila, naku, tayo mga voice actor na tao, mapapalitan tayo ng AI. So, anong opinion mo doon? Sa akin, totoo yan. Okay. Mawawalan talaga kayo ng trabaho sa mga taong marunong gumamit ng AI. Kasi so, ibig si sabihin, Pochola, alam ko, may sarili kang avatar di ba? Actually. Ayun, kanina nga, yung reporter dito na sabi niya, tinanong paano siyang makikonnect. Sabi ni Pocholo kanina pagka nagtanong ka sa akin, baka mukha mo mismo yung sasagot. Ang galing kasi may avatar. Yes. And then yung avatar, how do you paano mo ginagawa yung avatar? Kasi yung mga ganyan, may bayad din yan Ako, meron ako sa ChatGPT. $20 a month yung kinuha ko. Pero may $200 a month yun, mas premium pa for corporate. Yan po yung gamit ko actually. Kasi nasa rin ako, nasa coding din ako. So, yung coding mo, sarili mong coding o yung coding ng AI? Actually ngayon, even mga coders, kaya mga application coders ay mapapalitan ng mga taong marunong gumamit ng AI. Maganda yung sinabi mo. Sa AI, sila na mismo pwede mag-code Exactly. Actually, may tinatawag tayo ngayong sumisikat na salitang vibe coding. So ito yung vibe. Yes, vibe coding is something that you depend on your vibe. Literal. Okay. Anything, ito for the first time in history, Sir Lito, PJ,
anything that you think of is already possible. Lahat ng Yes. Ang tawag ko dyan, Sir Lito, draft. Desperation, rejection, aspiration, frustration. Okay yun And the T stands for transformation. Ayun. So, kailangan may undergo ka muna draft. ng first four. Di ba? Kasi kung wala kang problema, anong sosolusyon? Tama nga naman. So, ibig mo sabihin, napakaganda ng sinabi, Sir Lito, sa lahat ng mga nanonood ng negosyo. Sabi, talo ng isang taong marunong gumamit pa ng AI, ang isang tao na may human intelligence lamang. Yeah. So ibig yung sabihin, vibe na na product, ano yun? What does It's it do? not a product, it's a principle now na ito po, for the first time in history, kahit wala kang alam sa coding, wala kang alam sa internet, all you have to do is to talk to AI. And to imagine it. And it's all about imagination, PJ. Tama, Just like us, tayo mga creative tayong tao. Ako sobrang creative ko. Natutulog pa lang ako, nag-iisip na ako. Pagising ko, alam ko na yung gagawin ko. Ayun, At diba? ang AI ngayon ay nagawa niya na yan. Pero may mga nagtatanong, kunwari, si Sir Lito, sinasabi niya, matanda na ako, hindi ko na kaya mag-AI. Excuse ba yun? Walang excuse. So sa pwede iyo, kong matanda, mag-upgrade ng aking Yun, yes, sir. $20, gagawin kong Sir 200, Lito, maging coder ako. dadaigin mo ang may 20 years experience sa pag-create ng website. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, mas magaling ka kung you have this kind of imagination na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. All you have to do is to talk to AI. This is what I want. Kahit i-drawing nyo, ito gusto kong lumabas. Papakita mo kay AI, sasabihin niya, ito yan. O anong function? Anong function ito? Hindi kasi nung ako, yung $20 mo, pwede na yun. hindi ako nung nag-chat GPT ako, pinano ko, sabi ko, can you do me a painting? Yung by the river. Kasi inisip ko yun, parang Amor Solo dating. Parang Amor Solo. Na painting na gano'n. Yung mukha, iba eh. Actually, maraming way. Yes, ako, exactly. Sir Lito, kung titignan niyo yung Facebook ko, Pocholo de Leon Gonzalez, The Voice Master, makikita niyo parang totoo lahat. Kasi ako yung, kumbaga, advance ako ng at least 2 years sa mga ordinaryong taong gumagamit ng AI. Exactly. So, imagine mo kung ako yung advance, hindi pa nangyayari yan, tapos na sa akin. Ayun. So, all you have to do is talk to me. Ayun! Ang dami po kasi, Sir Lito, ngayon, eto I warn all the people watching, ang dami pong tinatawag na fake guru. Ang daming lumalabas sa internet ngayon ng biglang... Naku, sa TikTok ay, mga fake, alam mo yung mga guru-guru daw. Pero sinasabi naman, 20 sessions daw. Marunong ka hindi yun. Huwag po kayo magpapaniwala sa ganyan. Sa totoo lang, I'm warning you. Dahil ito dati mga scammer yan. Naku! Ayun. Pero ingat din tayo sa mga time check po muna, break. It's 2:46. Oras hatid sa inyo ng Pagcor. DWIZ Negosyo. Ama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Negosyo. Okay. Ayan, naku, kanina nung break ang dami mga sinasabi itong si Pocholo Gonzalez. Exactly. The Voice Master na ngayon, Voice Master. AI Avatar Master. Pocholo, pwede pala yung avatar mo mismo, yun ang nagtuturo. Opo. Actually, ngayon, ito ang kagandahan. Kasi for the longest time, I've been with advertising and media. Alam ko kung gaano kahirap ang paggawa. Kahit radio show ngayon, kaya mo nang gumawa. Actually, I'm the first ever AI broadcaster and speaker. Ayun. Isipin nyo, you can set up an event without even an event that will look like an event. Ayun. And there's millions of people watching it. Mas gugustuhin ko ng AI ako kaysa tao wala naman nanonood. Nag-gets nyo? Yes. So, imagine niyo ngayon. So marami kang Facebook viewers, marami TikTok, po, marami. million po ang... Di meron ka ng yung tinatawag na, may dumarating na nagmo-monetize na. Dyan, silver plate button. Hindi po ako after nun at hindi ko yun kailanman Kumbaga, yung silver plate, kukunin namin para yung mga tutulungan namin ni PJ. Diba? Pwede naman po. Kaya lang, syempre, ang nangyayari ngayon sa mga kabataan, mas gusto na nilang maging vlogger at mga tinatawag na influencer kaysa maging totoong tao. Kasi, alam mo yun, the more lumalakas ang internet ngayon, the more dumadami ang peke. So, yun yung sinasabi ko. Na napanood lang sa video, sila na yung authority, sila na yung magaling, sila na yung kala mo, ang galing-galing. Pero nakakatawa lang. Kasi you should know, kami nila PJ, for the past 20 years na mahigit or 30 years, we've been speaking. Ngayon, dami-daming speaker na, alam mo, pag pinanood mo naman, walang laman. Nakikita ko nga yung Facebook, pero hindi ko pinipindot ko. 20 days.
Pero, Yayaman ka raw. yung mga nanonood sa atin, medyo maganda-ganda po itong topic natin. Nakita nyo, yung voice master, napunta tayo sa AI. Kasi yun ang kanya That is how it transforms the lives of others. Exactly. Imagine niyo, Sir Lito, I've seen the transition of technology from analog. Imagine nyo, naabutan ko pa tape. Nagre-record kami, reel. Alam mo yun, yung ini-splice pa, yung kinakat-cut. Hanggang maging digital, yun na yung Pro Tools, Adobe Audition. Hanggang nagkaroon na ng, di ba, CD, ngayon digital. Ngayon naman, artificial intelligence. Imagine mo, Sir Lito, I am the most recognizable voice in history ng mga Filipino. Bakit? Because I let my voice being used by all people negatively. You allowed it? Yes, for free. For free, Kaysa bayaran nila ako, hinayaan ko na lang gamitin nila ng libre. But then with that, how did you recoup the Alam nyo, hindi mo kailangang doon kunin Marami pong blessing na nanggagaling sa ibang marami. Hindi kasi si Pocholo dumanas talagang matindi ang life-changing no? Opo, sa totoo lang. So what does it mean naman for businesses? Kasi di ba sinasabi nila sa Pilipinas, ang hirap mag-digitize, ang hirap mag-digitalize. So, ano yung mga kailangan gawin ng mga nano, micro, and small and medium businesses para makapag-adapt sa AI? Sino ba dapat sa isang institution na nagbabago? Yung mga tao ba muna o yung pinakapinuno? Okay. Pagsama-samahin natin mula gobyerno, institusyon, simbahan o organisasyon, dapat nanggagaling sa taas yan. Hindi pwedeng sa baba manggaling. Okay. So kung ang gobyerno natin ngayon hanggang ngayon ay nasa planning stage pa rin ng pag-create ng artificial intelligence while the other country is now teaching their 6 years old to use artificial intelligence. Ayad na naman sila. At dito bawal daw ang ChatGPT kasi cheating. Hello. Sa totoo lang, lahat mo ng ginagawa natin, kinopya natin. For the first time in history, hindi mo na kailangan ng teacher para lang magturo. So it will give a lot of time for all people, mula teacher hanggang na mas magkaroon pa ng focus sa kung anong dapat gawin. Kasi mas magaling ang mga batang natututo sa artificial intelligence kaysa sa mga teacher. Ang problema lang, hindi naman nagtuturo ng values ang mga AI. So, doon tayo ngayon mag-focus sa most important thing sa mga tao, kundi values and mga ugali. TJ, maganda ang pagkakapasok ni Pocholo dito. Dahil, sir, nakikita ko, ganda. Next episode, dito ka sa amin. Pero, kasi dito naman, sa AI naman. Kasi nakita ko, I saw the potential. Yes, Gary. Kasi una-una, libre. After 3 or 5 questions, lalagyan ka na. May bayad. May bayad na. Kaya alis mo na ako, gagamit ako ng iba. Chat. Ayun, nakita ko may bayad. Namali nga ako ng pindot, $200. Yun, mali pala, mabuti, sandali. 20. Pwede na. Pwede na yan, sir. Yung ChatGPT, yun na ba yung the best? No, actually, ang ganda sa AI ngayon, they are in kumbaga magkakasama sila. No, may wala nang monopolyo unlike dati, sobrang iilan lang ang nandiyan. So ngayon, before ang tinatawag na, 'di ba, weaponry race, ngayon technology intelligence race. So the more kang mas mataas yung competition mo between America and China, the more na mas gumagaling din yung ordinaryong tao. Kasi ang nagbe-benefit dito sa competition ay yung mga ordinaryong tao. Okay. So yun nga, parang what does it mean for us small business people? Paano ba namin ma-adapt yung AI na yan? Hindi mo na kailangan magbayad ng mga advertising agency na pagkamamahal na ngayon, ikaw mismo bilang isang ordinaryong tao, kaya mo nang gumawa na mas maganda pa sa mga commercial ng ginawa nila for the past 50 years. Ayun, so libre na kung gano'n, or at least mas mura. Hindi naman libre. Ang sinasabi lang natin, meron na tayong tinatawag na democratization. So doon dumarating yung mga tao, nagkakaroon ng pagkakataong ma-empower just because they can do things na pinagdadamot ng mga taong nasa taas nung araw. Ganda. Diba? Democratization. Kay Pocholo. Tama. Tapos, he is the new voice for the transformation. And I did the first ever Jose Rizal AI. So for the first time, makakausap mo na si Jose Rizal. Na-feature po tayo. Actually,
Pwede ba natin sampulin yan? Magtanong tayo kay Jose Rizal ngayon tinanggal ko na kasi sobrang laki ng ginastos ko doon. Ilang milyon. Kasi sobrang every time you talk to them, it cost me like 1,000 pesos. So, imagine niyo yun. Pero syempre, ang sa akin lang, it's possible now. So, ang ginawa mo dito sa Rizal na to, na ngayon tinanggal mo na dahil malaki, no? Walang support eh. Hindi. Pwede naman magpara. Kaya ko nang gawin ulit. Meron akong sponsor, alam mo, ako lang forever, di ba? Hindi, yung dito sa Rizal na to, lahat ng kanyang ginawa nandun sa'yo. Ang tawag dyan, Sir Lito, machine learn. So, si Rizal, ang tawag kasi sa AI, tandaan nyo, artificial intelligence, it's all about data. Yan. Data na so, ipapasok mo lang yun. Ang tawag dyan, machine learning. Machine learning. So, through LLM, large language models. So, may kanya-kanyang like ChatGPT, Claude, Grok, Gemini. So, iba-ibang mga ginagamit yung Anthropic, ChatGPT, yung mga open sa OpenAI. So, ito yung pinakamagandang nagawa. Kaya lang, sa Pilipinas, wala tayong ganyan. Okay. Ni isa. Okay. Kasi, bakit? Mahal. Kasi, pangalawa, takot ang gobyernong pumasok sa ganito dahil makikita yung kanilang mali. So, ibig sabihin, kung kuwari, yung mga kabataan ngayon, di ba noon dati, mag-nurse ka, mag-doktor ka, nandiyan ang pera. Mag-engineer ka, mag-lawyer ka, nandiyan ang pera. So ngayon, sir, ang sinasabi ni Voice Master at ng AI specialist natin, kung gusto ng mga kabataan ngayon na talagang mag-flourish in the next 5 to 10 years, ay dapat nasa tech sila pumapasok. Exactly. Wala naman tayong choice kasi ang technology will be developing. Ang problema, ang tao hindi na-develop. Ayan. We still have the old system. We still have this kind of like educational system na 100 years na. So, ibig sabihin, we could be on the forefront of that. Kasi, kasi ngayon, may problema tayo eh. Marami sa mga estudyante natin, yung 10 years old, 11 years old, wala silang functional literacy. Yun nga, diba? Hindi sila marunong masyado. Yung sa AI ba yun, from your case? Kasi gusto ko, alam mo, gusto ko tambinyagan. Imbis na voice master, transformation master. Digital transformation master. Transformation. Yun yung aking goal. Yan. Tama pala. The transformer. So, ibig sabihin, kasi nandun yung kulang sa atin, sa bansa natin. So, sa mga gusto magnegosyo ng AI talaga for education purposes, diba? Yun ang pwede natin pasukin. Exactly. So, dapat sa educational system, meron na tayong technology and artificial intelligence course as early as elementary. Yun, diba? Tama. Kung hindi, tandaan nyo, daig ng mga may alam sa teknolohiya, ang mga walang alam. Kasi ito ang problema, kung libro ka ng libro, yun lang ang alam mo. Unlike kapag may technology ka na like ChatGPT or you have simple tablet na lang, na mura lang, 3,000 pesos. Mas mura pa yan kaysa sa libro. Ba't meron ba 3,000 na tablet? Yes. May mga Chinese, sir. Actually, mas mura na ngayon ang technology kaysa sa libro. Naku, nabigyan nyo ng idea si Sir Lito. Naku, may pagbibigyan yan. Ang problema kasi, yung number one, yung corruption ng nangyayari. Siyempre, every year, kailangan magganito, bumili. Maraming mawawala ng trabaho, pero mas maraming taong magkakaroon ng pagkakataong matuto. Ayun, so nandun yung opportunity natin. Ang ganda. And of course, I think, i-announce ko na, I think those of you who wanted to learn AI, from the voice master to the transformation master. Gagess po namin siya this Thursday. Kinumita. Without even checking your schedule. Ikaw na, brother. Pwede naman ako online. Pwede na online siguro. Pwede pala online, Hindi, mahirap. merong lag. May delay. Pero okay lang yun. Basta kung nasaan man akong lupalop ng mundo at Pilipinas. Kasi marami to. Alam mo, ang dami kong invitation ngayon. Maraming invitation. Kasi nare-realize nila yung mga ina-attendan nilang AI event, fake So ako talaga yung kumbaga legit. Galing Kasi una-una, I'm the head of 11 Labs Philippines. So lahat ng boses sa 11 Labs, tayo po ang gumagawa. Pangalawa, sa Avatar, ako rin ang kumbaga Avatar Master of the Philippines. So imagine niyo kung ano pa yung next big thing na kaya natin gawin. Yung sa susunod, bibigyan niya ako ng Avatar. Anyway, it's now. Malapit na po tayo magtapos. Dapat naaga ka na. Anyway, yung episode ng Thursday, pakinggan po ninyo. Live po kami at makikita po ninyo. Next program po ngayon, Senyor Balita with Senyor Ray Pacheco. Thank you.
Thank you. God bless Voice everyone. Master at PJ Lanot, the best. Loverboy. Yeah. Yun lang. Sige, yeah. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry